Proyekto Helmo. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth. Ako po si Norman. At ang kwentong ito ay ang karanasan ko sa aking unang simbang gabi sa probinsya. Laking Manila ako at gawa ng napakasipag magsimba ng pamilya ko, ay linggo-linggo kaming nasa simbahan. At kapag Disyembre ay kinukumpleto ko ang simbang gabi. Hanggang sa isang Disyembre ay kailangan kong magbakasyon sa probinsya. Kakagraduate ko lamang ng kolehiyo noon. At dahil sa may kailangan ako sa probinsya namin sa Sakahan, dahil konektado dito ang kurso ko ay umuwi muna ako. Dalawa ang bahay doon nila Lola. Isang malapit sa may kalsada papunta ng simbahan at isang nasa gitna ng bukid. Kagaya ng ibang nasa kwento mo, Sir Seth, pinaghihiwalay ng isang maliit na ilog ang bukid at ang pinaka-barangay. Meron namang matibay na tulay para sa tao kaya wala namang naging problema. Madalas ako sa bahay sa bukid. Ang naninirahan doon ay ang tiyuhin ko at ang kanyang asawa. Wala silang anak. Ni minsan, hindi ako kinuwentuhan ng katatakutan nila tito at tita sa kadahilan ng ang buong akala nila dahil sa laki ako ng syudad ay hindi ako naniniwala dito. Hindi din naman ako nagtanong kasi nga ang nasa isip ko noon. Baka ma-offend sila kumbaga. Ang hindi ko alam, Sir Seth, itong maliit na ilog na ito at yung tulay ay may mga nagpaparamdam pala na kung ano-anong mga elemento. Huli ko lamang din nalaman ng mga nakakatakot na karanasan ng mga tao dito. Lalo na kapag uuwi ka ng 10 oras ng gabi o ng madaling araw. Isa na rito ay yung mga San Telmo o yung bolang apoy na tumatalon-talon at tumulutang mismo sa may tubig. Kung minsan ay malalaking kabayo na tatakbong mabilis sa may tubig at tatalon na mas mataas pa sa may tulay at bigla na lamang mawawala sa ere. Mga paring pugot na humaharang sa may tulay. Maging ang mga white lady, aswang, lumulutang na kabaong at sari-sari pang mga elemento na, ayon nga sa tito ko, ay hatid talaga ay ang manakot at kung mahina ang loob mo, ay maaari mo pa itong ikapahamak sa pamamagitan ng mga aksidenteng hindi mo mapigilan. Kagaya ng paghulog sa tulay, pagkaligaw, maging ang pagkakasakit, mga ganon. Unang simbang gabi, nagulat ako na ito palang sila tita at tito ay hindi nagaganon gawa ng ang rason nila ay maaga silang nasa Sakahan. Yun na kasi ang buhay doon. Ang sabi nila, pwede ko naman umanong yayain si Lola o ang isang tiyahin ko na nakatira doon sa may kalsadahan. Sabi ko sige pero sa isip-isip ko, dadaanan ko na lamang pero kung tulog pa sila, pwede namang ako na lang. Mag-aalas 7 na noon nang magulat ang tito at tita ko kung bakit nandun pa ako sa bukid. Sabi ko na lang na sa susunod na araw na lamang ako. Sa araw mismo ng simba. Sabi ni tito, dapat ay doon na ako nag-overnight kila Lola kasi nga madilim yung dadaanan ko. Papunta. Wala mga poste. Sabi ko ayos lang. Pagkarating ko naman sa kabilang ilog ay tuloy-tuloy naman na ang lakad papuntang simbahan noon. Nagtinginan sila. Inalok pa ako ng tito ko na pwede naman na niya akong ihatid sa tulay ng gabi na yon. Pero dahil sa ayaw ko makaabala, umiling na lamang ako. Napansin ko na parang nagtitimpi si tito. Noong mga panahon nga na yon ay hindi masabi ni tito ang tungkol nga doon sa may tulay. 3:00 ng madaling araw. Mabilis ang ligo at bihis ang ginawa ko. Mga 3:30 ay naglakad na ako noon. Tulog pa sila tito. Pero nung gabi bago ako matulog ay sinabi nito
Nadalhin ko na yung malaking flashlight para naman hindi ako madiliman sa daan. Ginawa ko naman. Hindi ko ito ginamit na mga unang parte ng paglalakad ko dahil maliwanag naman ang buwan at open space ang kalsada na napapalibutan ng mga bukid. Nang malapit na ako sa may tulay, ay na, madilim na, kaya kailangan kong buksan ang ilaw. Iba pa rin pala talaga ang pakiramdam mo itsura ng lugar sa umaga at gabi. Kumbaga, hindi siya nakakatakot kapag maliwanag pero kakaiba ang mararamdaman mo kapag madilim. Doon pa lang, Sir Seth, kinilabutan na ako. Pagdating ko sa tulay ay lalong dumilim ang paligid nun. Naririnig ko yung tunog ng ilog pero kahit anong ilaw ko, hindi ko maaninag ang ilalim ng tulay. Maging ang paligid nito. Para akong nasa mataas na bangin. So ang ginawa ko ay nag-focus ako sa aapakan ko para tuloy-tuloy na ang paglalakad ko hanggang sa kabilang dulo. Hanggang sa nasabi ko sa sarili ko na yung pagkakaalala ko, hindi ka naman aabuti ng 1 minuto sa pagtawid. Maiksing ilog lamang to. Baka nga 20 segundo lang na mabagal kang makatawid yun na yun. Pero bakit parang ang tagal ko doon sa tulay? Ni hindi man lamang ako nangangalahati. Dito, kinabahan na ako. Naisipan kong lumingon. Bagay na sana ay hindi ko na lamang ginawa. Babalik na lang sana ako dahil kinakabahan na ako pero pagkasipat ko sa may likuran ko, Sir Seth, isang nakabaliktad na krus ang nakalutang doon at nakaharang sa tulay pabalik. Napamura ako noon. Hinanap ko pa kung saan ito nakatali pero wala. Sadyang nakalutang ito. Walang ano-ano. Bigla itong lumutang paharap sa akin. Napaatras na ako nun habang sumisigaw at humihingi ng tulong. Pinilit kong maging kalmado dahil kahit hindi man naikwento ni Tito sa akin ang bagay na ito, ay may alam din ako kahit papano. Nagdasal ako. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa ko pero matapos kong gawin yon, bigla na lamang akong nakaamoy at nakaramdam ng init na para bang galing sa mga nakasinding kandila. Ang singaw at amoy nun, galing sa ilalim ng tulay. Sabi ko pa, napanood ko na to Hindi ko tinigil ang pagdadasal ko. Ngayon, napapansin ko na umatras ng konti yung nakalutang na krus. Tinutukan ko ito ng ilawan. Tumatagos ang ilaw sa imahe na yon, Sir Seth. Parang hologram. Kahit na anong lingon ko sa likuran ko ay hindi ako nakakarating sa dulo ng tulay. Hanggang sa kusa na lamang bumigay ang mga paa ko. Napasalampak ako sa sahig. Hindi ito matapos-tapos. Pagkasalampak ko doon, siya namang biglang pag-uga ng tulay na yon. At sa bawat lagabog na naririnig kong tunog ay siyang uga nito na para bang may kung anong mabigat at malaking mga paa ang umaapak o tumatawid doon. Muli ay nakita kong gumalaw ang lumulutang na krus na ito. Pero padiretso na ngayon, palapit sa akin. Nang malapit-lapit na ito ay huminto ito. Doon na ako napadapa. Gumapang papunta sa gilid na hawakan ng tulay. At kitang-kita ko na muling umuga ang gitnang parte ng tulay. Kasabay ng tuluyang pagdiretso ng baliktad ng krus sa dulo. Bago ito nawala. Sa takot ko noon at sa kakaisip kong tutuloy pa ako sa dinaanan ng krus, gaano ako kasigurado na makakarating talaga ako sa kalsada
Baka saan pa ako mapadpad, di ba? Alam kong may sa demonyo yung parte na yun kaya tumakbo na lamang ako pabalik sa bukid. Sa pagtataka ko, pagkalabas ko ng madilim na parte ng tulay, napakaliwanag na. Para bang mag-aalas 6 na. Imposible yun kasi, Sir Seth. Ilang minuto pa lang ako doon. Tapos mag-aalas 4 pa lamang nung nakarating ako doon, di ba? At ang isa pang kinatatakot ko, yung pantalon ko mula bewang pababa, basang-basa ng tubig. At merong mga dahon ng kawayan at iba pang lupa na palatandaang para akong lumusong sa ilog. Kahit na sigurado akong nasa tulay lamang ako noon. Gawa ng alam kong wala ng tao sa bahay nila tito at tita, dumiretso ako ng sakahan at halos salubungin nila ako nang makita ako ng ganon. Buti na lang at isa sa mga katuwang nila doon ay maalam sa ganito kaya pinagpantay agad ang daliri ko. Hindi pantay yon. Alam na napaglalaruan ako. Kahit na walang sakit o nararamdaman bukod sa namumutla sa takot, ay dali-dali naman akong pinahilot para hindi na ako masundan pa. At doon ko na nga nalaman ang kakaiba sa tulay na yon. Sabi ko pa nga kay tito, maniniwala naman ako. Sana sinabi na lamang nila, di ba? Bali yun nga ang unang Disyembre ko na hindi ako nakompleto sa simbang gabi. At ito pa, Sir Seth, kinahapunan nun. Buti na lang at nauso sa probinsya yung paglalagay ng pangalan sa mga gamit. Dahil may pumunta kay tito at isinoli ang flashlight na dala ko. Hindi ko napansin na nahulog ito o ano. Pero ang nakakamangha, nakita ito halos sa dulo na ng barangay at taliwas pa sa agos ng tubig sa ilog na yon.